Good afternoon, Jaycon. Pwede ba nating palakpakan ng Lord? Hallelujah, hallelujah. And ayun, ako po si Ate Jaja or Janine. Pero sanay na sila sa aking tumawag na Jaja. And ako po ay galing ng CBCM Muson. And bago ang lahat, nagpapasalamat ako sa Lord dahil isa po ako sa mga kabataang tinawag niya para maging parte ng series ng ECQ or yung Enhanced Christ-like Qualities nitong buwan na ito. And nung nalaman ko, syempre, na kinabahan ako kasi parang iniisip ko, parang aga, parang hindi pa siya, hindi pa dapat ako matawag sa ganitong part. Pero naniniwala pa rin ako na pag tinawag tayo ng Panginoon, dapat mag-yes tayo. Pag tinawag tayo ng Panginoon sa ganitong bagay, kailangan di na tayo nagdadalawang isip. And ayun, aside sa mga kinababahalaan ko kung bakit meron akong doubt sa ganitong bagay is yung weaknesses ko. Pero it doesn't matter kasi the more na mas pinapakita natin yung weaknesses natin, the more na mas kailangan natin si Jesus. Amen po ba? And ayun, ano pa ba? Bago tayo magpakalalim sa salita ng Lord, no? Tayo po ay manalangin. Hingin po natin ang kanyang ambasbas sa hapon na ito sa salitang ibinigay sa atin ng Lord. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, magandang hapon po sa inyo, Lord God. Lord, maraming salamat po sa hapon na ito, Lord God, na pagkakataong ito, Panginoon, na binigyan niyo po kami muli ng another Saturday, Lord God, para mag-gather. Lord, we pray, Panginoon, sa aming mga manonood, Lord God, na bigyan niyo po sila ng spiritual understanding, spiritual knowledge, Panginoon, sa maririnig po nila sa hapon na ito, Panginoon. And Lord, we pray for those youth, Panginoon, na ginagamit niyo po, Panginoon. Patuloy niyo pong ginagamit, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. Maraming salamat, Lord. We pray for those youth, Panginoon, na i-bless niyo po sila sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, Panginoon. Right now, Lord God, we pray, Panginoon, sa live service na ito, Panginoon. Lord, we pray sa mga ginamit niyo, Panginoon, sa technicalities, Lord God, na mangyayari, Panginoon. Lord God, Lord, kayo na po ang siyang manguna, Panginoon, sa platform na ito, Lord God. Right now, Panginoon, humingi po kami ng tawad, Panginoon, sa aming mga nagawa, Panginoon, Lord God. And Lord, maraming salamat, Panginoon, sa hapon na ito, Panginoon. Lord, patuloy ka po namin dinadakil at tinataas, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. Maraming salamat muli, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay. Kinakabahan ako. So, balikan muna natin yung sinabi ng ating naunang preacher last Saturday, no? Sabi ni Ate Noemi, yun, hindi natin magagawa yung mga bagay na ipinapagawa sa atin ng Panginoon kapag hindi okay yung relationship natin sa Panginoon, di ba? Shinare doon ni Ate Noemi yung tatlong klase ng relationship status natin sa Lord. No, yung first is yung available, yung pangalawa is complicated, third is yung taken. So first, yung available. Sinabi doon ni ate, kung available ka pa ba sa Lord 24/7, no? Parang convenience store lang available. Dapat ganun yung relationship natin sa Panginoon, 24/7. Kapag pumunta man tayo kay Lord, pag lumapit man tayo sa Kanya, pag magpapasalamat man tayo sa Kanya, dapat hindi natin iniisip yung oras. Dapat 24/7 tayong lalapit sa Panginoon, 24/7 tayong open sa Kanya, right? Sabi doon, anyone who belongs to Christ is a new person. The past is forgotten and everything is new, from 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Next is yung complicated. Dumadating daw tayo sa point na kino-question na natin yung
sarili natin sa Lord, na the more na mas napagtutuunan natin yung pansin natin, the more na mas napagtutuunan ng sarili natin yung mga bagay na malayo sa pang-spiritual na relasyon natin sa Panginoon, and the more na mas nagiging complicated yung relasyon natin kay Lord. Nahahati yung priorities natin. Complicated. Sabi natin yung sa Lord, nakakahiya. Pero sa lahat ng kina-confess natin, mas okay yung totoo, Third is yung taken. Ayun yung pangatlong relationship status na sinabi ni Ate Naomi. Taken. When it comes to God, taken ka na ba? Koth ka na ba? Or baka koth na ka na ng mundo? Sabi dun sa Matthew chapter 4 verse 18 to 20, while Jesus was walking along the shore of Lake Galilee, he saw two brothers. One was Simon, also known as Peter, and the other was Andrew. They were fishermen, and they were casting their net into the lake. Verse 19, Jesus said to them, "Come with me, I will teach you how to bring in people instead of fish." Verse 20, right then, the two brothers dropped their nets and went with him. Yung sinasabi dito sa verse na to is paano na-cause ni Jesus yung attention ng dalawang fishermen, si Peter at saka si Andrew. So, ayun. Ngayon, gusto ko namang i-share sa inyo itong verse na to from 1 Peter chapter 1 verse 7. Sa Tagalog version na lang tayo na. Para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo, katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa ginto na nawawala. Kaya, kapag napatunayang tunay ang pananampalataya nyo, papupurihan kayo at pararangalan pagdating ni Jesucristo. So, habang minimeditate ko itong verse na to para sa outline ko, naalala ko dito yung goal ng ating series. Ang goal kasi ng series natin is to check ourselves if our relationship with Christ is passive or active. When it is active, it brings out Christ-likeness. Parang sa FB, kapag nakita natin na online or matagal ng online yung mga friends natin, merong nakalagay na kulay green na bilog doon sa status ng friend mo. Ibig sabihin nun, active siya. And ang palatandaan ng active sa FB is, yun nga, naka-online naka-on yung status bar nila na color green. And malalaman mo naman siya na kapag nag-offline siya or nag-hiatus siya kapag nasa baba na siya ng friend list. Tapos di na naka-on yung color green na ilaw. Parang ganun yung setup dati sa lumang FB. Yung parang ganun. Same thing din sa relationship natin kay Lord na, pero hindi ito yung may kulay green. Walang ganun sa relationship natin kay Lord. Ang active means buhay. Ang ibig sabihin ng active buhay, masigla, kumikilos, aktibo, at saka aligaga. Ayun. Kabaligtaran naman ng active yung passive. Kapag sinabing passive, opposite siya ng active. Malinaw na sinabi sa verse na kung paano natin malalaman kung totoo or genuine yung relationship natin kay Lord. And it is through the testings in our lives. Ang question, Ate Ja, paano po ba natin maipapakita yung genuineness natin sa Lord or sa Panginoon? Here are some my points on how will you activate again your qualities of Christ-likeness. So first is turn on the authenticity of the call. Turn on the authenticity of the call. Parang sa status ng FB natin, turn on. Then authenticity is quality of authentic or being original. Original in a way na tinawag tayo ng Lord, tinawag tayo ni Jesus, tinawag tayo ng Panginoon. Siyempre kapag tinawag tayo ng Lord, bago na tayo,
at gagamitin niya tayo para sa kanyang kaluwalhatian at sa kanyang kaharian. No, alam naman natin na ang buhay bilang Kristiyano ay buhay na dapat maging Kristo. No, nagre-reflect dapat sa si Lord. And being real is a real definition of genuine. Hindi ito yung meron tayong tinatago. Hindi ito yung kapag nasa loob tayo ng church, makikita dapat sa atin si Christ. Paglabas natin sa church, ibang tao na tayo. Hindi yung ganun. Hindi dapat yung nagsisinungaling. And since we are a new creation to the Lord, our old nature has gone. Hindi na dapat natin isinasabuhay yung negative qualities na nakakasira sa atin spiritually. Although doon tayo natututo, doon tayo nagkakaroon ng what do you call that? Doon tayo nagkakaroon ng lesson para ma-realize natin na kapag malayo tayo sa Panginoon, no, napaka-imposible ng buhay natin na maging masarap, na maging okay. Nung kapag hindi si Lord yung buhay natin, napaka-imposible ng meaning ng buhay natin na masaya. No? And ayun, Ate Ja, paano ba malalaman kapag authentic ang ating call or authentic yung calling sa akin ng Lord? So first is check if you are still or if we are still connected to the Lord. No, check mo kung may personal time pa ba tayo kay Lord through our devotions. Kamusta ang ating devotion? Kamusta pa ba yung consistency natin sa Lord? Nakakausap pa ba natin? Naririnig pa ba natin ng Lord? No? And check mo din yung prayer life natin kay Lord. No? Kung napaprioritize mo pa ba yung prayer life mo kay Lord, yung devotional time mo kay Lord. Kung alam mo pa ba yung vision and goal natin para kay Lord. Natatandaan mo pa ba yun, kapatid? No? And diba, lagi nating nababasa yung God does not call the qualified. He qualifies the call. Since we are serving the Lord, baka compromise na natin kung ano ba talaga yung totoong identity natin. Na? Ano ba identity natin? Ano ba yung purpose natin? Ano ba yung vision natin? Ano ba yung goal natin? No, to love God and to love people, to win souls and make disciples, to make every believer a leader. No, baka kasi kaya hindi na uli natin nagagawa yung kung ano pinapagawa sa atin ng Lord is because we are filled with our self-identity. Meaning, bumabalik tayo sa self-will natin and nalalayo na tayo sa Lord's will. Check natin if we are still showing the resemblance of Jesus Christ to specific. When I say specific, outside of the church. Another is sa new classmates mo, sa new environment mo, lalo na sa online class mo, sa bahay nyo. Napapakita mo pa ba si Lord? Sa what else? Sa nagkasala sa'yo. Sa social media. Okay po? Ulit, ulitin ko, turn on the authenticity of the call. Paano natin malalaman? Check if we are still connected to the Lord and check if we are still showing the resemblance of Jesus Christ to specifics. Okay po? Next is be an active fighter. When I say be an active fighter, hindi po ito yung nakikipag-away ka sa kapwa mo Kristiyano dahil hindi kayo nagkaisa doon sa gusto mo, doon sa gusto niya. No, hindi rin ito yung may ka-online square. Ano yung squarean? Ano ba yun? Squarean or online suntukan sa social media. Hindi po yung ganun. Ito yung way ng pakikipaglaban mo kung hanggang saan mo nire-represent si Jesus. Amen? No, hanggang saan ka tatagal sa pagiging Christ-like. No? Sabi nga ni Peter sa 1 Peter chapter 1 verse 14, no? Huwag kayong padadala sa masamang hilig ninyo noong
hindi pa kayo nakakakilala sa Diyos. Ano bang gusto sabihin dito ni Peter? Wag na nating gawin pa uli yung mga nagagawa natin noon. Kasi ngayon kasi nire-represent natin yung Lord, no? And at the same time, kung nakakalimutan natin yung calling natin, balikan natin yung number 1, yung sinabi ko, yung turn on the authenticity of the call. I-check natin yung sarili natin, kung genuine pa ba tayo bilang isang Kristiyano, bilang isang leader na tinawag ng Lord, bilang isang Kristiyano sa lahat ng pagkakataon, hindi lang sa isang place, hindi lang sa isang social media mo, hindi lang sa isang classmate mo, sa lahat ng pagkakataon. Amen po ba? And sobrang iksi lang talaga ng message ko ngayon. And sabi sa, ulit balikan natin yung 1 Peter chapter 1 verse 7, no? Para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa ginto na nawawala, no? Kaya kapag napatunayang tunay ang ating pananampalataya, ang ating faith, no, papupurihan kayo at pararangalan pagdating ni Jesucristo. No, napaka-genuine ng Lord. Napaka-genuine ng pagmamahal ng Lord. Dito na po ako magtatapos. Napaka-genuine ng pagmamahal ng Lord na to the point na kahit makita niya na hindi mo na kayang i-represent yung pagiging Kristiyano mo sa iba. Inaantay lang niya na bumalik ka sa kanya, na maging totoo ka. Paglalakarin mo yung will niya, no? Hindi natin kailangan maging perfect sa mata ng Lord, kagaya ng sinabi sa 1 Peter chapter 1 verse 7. Hindi natin kailangan maging perfect sa mata ng Lord para lang masabi na genuine tayo sa Kanya, no? Ang gusto ng Lord is yung honest na relationship natin sa Kanya, yung walang tinatago, yung walang pinagtatakpan, yung hindi yung kinakalimutan yung pangalan niya, at walang kasinungalingan, no? Sounds familiar, walang kasinungalingan. Pero kailangan ganun ang relationship natin sa Lord 24/7, no? Kung nagda-doubt ka man sa calling mo, remind yourself of the nail-pierced hands that bled for you. Lalahanin mo kung yung pinako sa krus. Alalahanin mo yung nagpakahirap sa krus para lang akuin yung kasalanan mo. Alalahanin mo yung nagbuhat ng mabigat na krus papunta sa kanyang kalbaryo, punta doon sa kanyang pagpapakuan. Alalahanin mo yung mga masasamang ginawa sa kanya habang binubuhat yung mabigat na krus na yun para sa'yo. Kapatid, alalahanin mo yun. Hindi gusto ng Lord yung kasinungalingan na ginagawa mo bilang Kristiyano. Ang gusto ng Lord yung genuine. Hindi niya gusto yung perfect. Kasi we all know that God is perfect. Hindi tayo katulad ng Lord. Pero kung nakikita man niya sa sarili mo, kapatid, kung nakikita ng Panginoon sa sarili mo na tinatry mo yung best mo, na hindi mo iniisip kung ano yung sasabihin ng iba sa inyo, mas matutuwa ang Lord sa inyo. Right now, kapatid, iniimbitahan ko kayo na manalangin, no? Humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon. Balikan natin kung gaano ba kahirap yung pinagdaanan ng Lord. Come on, kapatid, manalangin tayo. Lord, hindi po namin alam, Panginoon. Hindi na po namin alam kung paano kami kumilos bilang ikaw, Lord God, sa iba, Panginoon. Humihingi kami ng kapatawaran. Patawarin niyo po kami, Panginoon, Lord. Patawarin niyo kami, Lord God. Lord, hindi namin alam
na iba na pala yung nire-represent namin, Panginoon. Hindi namin alam, Panginoon, na bumabalik pala kami sa lumang gawain namin, Panginoon, na nakakalimutan ka namin, Panginoon. Humihingi kami ng kapatawaran, Lord. Lord, nakikita mo sa puso namin, Panginoon, sa mga puso ng bawat manonood na ito, Panginoon. Yung kanilang sincerity, Panginoon, ngayong hapon na ito, Lord God, na manatili at makinig sa message niyo ngayon, Panginoon. Lord, right now, I pray for those person, for these people, for this youth, Panginoon, na nakikinig, mapa-online man, Panginoon. Sa mga manunod pa uli ng replay nito, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po sila, Panginoon. Kanilang puso, Panginoon, Lord God. Lord, tignan mo yung puso nila, Panginoon, kung nahihirapan, Panginoon. Tulungan niyo po sila, Panginoon. Lord, bigyan niyo po sila ng grace, Panginoon, Lord God, sa lahat ng pagkakataon na pwede pa nilang i-represent yung pagiging Christ-likeness, Panginoon. Yung pwede pa nilang maabot, Panginoon, yung ibang tao, Panginoon, para bigyan sila ng Kristo sa kanilang buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Dahil muli niyo pong ipinaintindi sa amin, Panginoon, yung genuineness, Panginoon, ng aming faith, Panginoon. Lord, hindi kami perfect, Lord. And Lord, we are trying our best, Panginoon. We're trying our best, Panginoon, to represent you. Humihingi po kami ng tawad dahil nadadala kami ng mundo, Panginoon. Right now, Lord God, we thank you, Panginoon, sa hapon na ito, Panginoon. Especially sa mga taong tumutulong sa amin, Panginoon, na lumago ang aming spiritual na relasyon sa inyo, Panginoon. Lord, bless them abundantly in all aspects of their lives, Lord God. Maraming salamat po sa mga taong iyon. Panginoon, patuloy po kaming nagpapasalamat at padakilain ka, Panginoon. Lord God, thank you for this message, Panginoon. Lord, ito po ang aming dalangin, Panginoon, sa hapon na ito, Panginoon. Naway naiintindihan po at magkaroon po kami ng application, Panginoon, sa hapon na ito, Lord God. Ma-share po namin ito sa aming kaibigan, sa aming personal matters, Panginoon, sa lahat ng nakapaligid sa aming tao, Panginoon, Lord God. Because nothing is impossible with you, Panginoon, Lord God. Po ang aming dalangin, Panginoon, sa hapong ito. Maraming salamat sa inyong pagmamahal, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang hapon muli. Ako po si Ate Jaja and God bless us all.